Sa susunod natin topic, kaya pala sabi ko, bakit halos mababa lang ang viewers ngayon kasi 4:00 lang pala ng madaling araw ngayon, mag-a-5:00 pa lang, mga boss. Yung pangalawang topic diyan mga kababayan, 'no, etong gentleman's agreement, ine-expect ko, 'no, na si Senator, Amy Marcos ang magpapaimbestiga nito sa Senado, mga kababayan. Dahil siya yung may hawak ng Committee ng Foreign Relation, mga bossing, 'di ba? Um, at tayo naman talagang sobra ng umusok 'no, at lumaki na yung issue ng gentleman's agreement. Talagang sinabi natin na kailangan ng imbestigahan 'yan, 'no? Kailangan ng at pinush pa natin, sinasabi natin dito sa vlog natin na, um, Senator Amy Marcos, ikaw yung pinaka nagle-lead sa komite, 'no, ng Foreign Relation, dapat paimbestigahan mo 'tong about sa West Philippine Sea na gentleman's agreement. Pero, mga kababayan, alam niyo kung sino pa po ang nag-push, mga bossing? Kung hindi ako nagkakamali, ang nag-push pa niyan, 'no, na imbestigahan ang gentleman's agreement is si Senadora Riza Ontiveros na naman, mga bossing. Riza Ontiveros na naman ang nag-push, 'no, sabi ko, aba, mukhang, dahil sa kagustuhan ng tao na maimbestigahan yang lugi deal. Actually, lugi talaga tayo diyan, 'no? Na yung deal na yan or agreement na yan nagsimula sa secret agreement, pinaganda yung pangalan, naging gentleman's agreement, pero ang ending po is lugi deal. Lugi po tayong mga Pilipino diyan, mga kababayan. So ngayon, dahil siyempre para po talagang mapangalagaan yung karapatan natin dun, mga kababayan, malaman, 'no, kung ano ba talaga yung nilalaman nung gentleman's agreement na ngayon, nagtuturuan na po sila. Tingin ko tingin ko, mas malalim pa yan. Bukod po doon sa lugi tayo na pagkain at tubig lang ang puwedeng dalhin at hindi puwedeng i-repair yung BRP Sierra Madre, tingin ko may mas malalim pa diyan po, mga kababayan. At malalaman natin 'to kapag nag-umpisa, 'no, yung hearing sa Senado, yun. Sabi ko, dapat si Senator Amy Marcos ang mag-umpisa nito, Bakit wala? Bakit hindi siya yung nag-push, Hindi kaya more power, Johns Kiko, salamat po. Rosel Raimundo, ay mga bago pa lang sa channel. Hindi kaya nasosobrahan na yung yung tinatawag na utang na loob ni Senadora Amy Marcos kay dating Pangulong Duterte o sa mga Duterte, mga bossing, alam ko naman po na tayong lahat, 'no, alam ko naman po na na halos namamangka sa dalawang ilog ang senadora. Siguro iniisip niya hindi puwedeng mawala yung mga Duterte, DDS supporter ko. Hindi din puwedeng mawala yung mga loyalista at mga supporter ng administrasyon. Siguro yun yung iniisip niya, ano? Pero hindi niya nare-realize na, naku, mas nawawala po yung mga loyalista, mas nagagalit po sa kanya yung mga supporter ng administrasyon dahil ramdam na ramdam natin yung, pag-aaruga niya dito sa mga DDS, sa mga Duterte, mga kababayan. Ang tanong, paiimbestigahan ba 'yan ni, Amy Marcos, kulang na lang tumira si Amy sa bahay ni Digong. Remember ang utang na loob, hindi magtataksil si Amy kay Digong. 'Yun nga po talaga ang napapansin at nakikita ng taong bayan, mga bossing, 'no? Kaya kaya sabi nung iba, si Risa na naman ang nag-push." Kaya eto, mga boss, masasabi ko lang, kung sakali 'no, kung sakali na talagang kung ano man ang takbuhin ni Risa Ontiveros sa 2028,
mga kababayan. Eh, hindi naman natin sinasabi na malaki ang tsansang manalo, pero posible, 'no? Si Trillanes, si Risa Hontiveros, 'yan po ngayon yung mga nagsa-shine, 'no, na mga, kakamping, mga bossing. Although sinabi ni Senator Trillanes, dating Senador Trillanes, na lokal yung kanyang tatakbuhin, mga kababayan, eh, puwede pa din mabago ang isip niyan, mga boss, 'no? So, yang dalawa na yan posible na magkaroon ng chance na makabalik sa posisyon dahil sa eto, kagaya na lang po nung mga ginagawa nila. Nararamdaman ng taong bayan na kumbaga hindi nila pinipili, mga bossing, yung, um, dapat imbestigahan, hindi nila pinipili o hindi sila tumatanaw ng utang na loob, basta po para sa bayan, eh, gagawin nila, mga kababayan. Kaya aabangan natin yang umpisa, 'no, ng Senate hearing para po diyan sa gentleman's agreement na 'yan. Kaso, isa pang naisip ko, hindi kaya gawin din nila yung kagaya ng ginawa ni Kibuloy? Si Kibuloy kasi, 'di ba, mga kababayan, hindi hindi sumipot sa Senado, mga bossing. So baka sabi ko baka balewalain nila yun, 'no? Baka hindi hindi na din sumipot kasi nga kung hindi naman sumipot yun, oh, eh, puwede naman palang hindi din kami sumipot at hindi kami magpakita. Sana 'wag nilang gawin yun dahil um, talagang kabastos-bastos na po sa Senado ng Pilipinas, kabastos-bastos na po sa Kongreso ng Pilipinas yung mga ginagawa nila, mga kababayan, 'di ba? Kaya ako yan diyan sa tungkol sa gentleman's agreement na pag pag-iimbestiga, 'no, sa Senado, agree po ako diyan. Sabi ni BMB Emotera, kinakalaban kasi nila si Ontiveros mula pa umpisa kaya siya lang ang may lakas ng loob kalabanin si Digong. Sabi ni Sir Ed Harry, gentleman's agreement is unconstitutional, illegal between two people. Ayan.